Ang mahalaga, maprotektahan natin ang boto ng ating presidente. Because that's the key. Hindi pwede under no circumstance na manalo yung kandidato ni Marcos. Because it will all be the same. And then pag nanalo ang kandidato ni Marcos, ipipilit niya yung anak niya sa susunod na eleksyon. That's the danger. Basta Marcos, kawalan para na. Ito pong tanong ko po maaaring ngayon lang maririnig sa kapuluhan ng buong Pilipinas. Aming tutuhugin yung organisasyon na pinusang pagbabago. Date Organization Incorporated. Pagbabago. It is a faith-provoking, energy-motivating question. Halimbawa, kasi sabi niya, visionary tayo. I will compromise my life. Bibi Sara will be our president. I have that conviction and faith in the Lord Jesus Christ. Ano ang maiso na sagot natin sa tanong? How about if we will win the battle? What motivational energy for faith-provoking return sa ating mga maisog ngayon para lalong sisigla, hindi matatakot at titiwan upang ipursige ang isang tunay na pagbabago sa ating bansa. Tayo lahat nagdanais na pagbabago na tunay. Hindi lang pagbabago ng salita, it is a mighty change in the heart. Ito po, Atty. Sir, ano po tanongin niyo, sir? Ano yung plano na those in the loop? Sige, sir. Ito. Sige, sir. Return naman dito sa mga nagsakripisyo. Kasi yan ang narrative sa baba. Ano realidad? Ano yung matakalit eh? Baka mangyari nung buhay, tayo nagsisigaw, pero iba yung inupo. Yung po, ang tanong, realidad po. Sir, ganito po ha. I cannot promise you anything because I am not the candidate. Iba mo yun kung ako yung mag-promise. Kasi nung una akong tumakbo as congressman sa Biliran, hindi naman po akong kilala eh. I was nobody. I just passed the bar, and then I worked in the supermarket as operations manager, and then hindi ako kilala ng mga taga-Biliran at that time. So ginawa ko, sumulat ako sa kanila, isang appeal letter sa kabila naman yung mga pangako ko. Ito yung pangako ko sa inyo, ito yung gagawin ko pag pwedeng congressman at pinirmahan ko yun sa akin. Walang politiko o walang kandidato mangangako sa inyo in black and white at pinirmahan. Dahil lahat ng pangako, napapangako. But rest assured, sir, I'm here sa Maniso. I'm guided by that same principle na kung ano yung pinangako natin sa kaupayan, yun ang ibibigay natin sa kanila. On my part, kung nandun ako, I will do my best. Ang palagi kong sinasabi is, gusto kong umasensyo ang buhay ng bawat Pilipino. That's as honest as I can be. And God can strike me dead kung ako'y nagsisinungaling sa inyo. Now, God can strike me dead. Kasi ang Diyos lang naman nakakalam ko, nasa puso mo eh. That's exactly what I want. Na lahat tayo umasensyo ng sabay-sabay. Tumaya ako dito sa Nagiso because kilala ko yung dalawang mag-asawa Marcos. Mga walang kwentang kaluluwa yan. Kaya nga nagsisindi ako ng kanina gabi for the eternal damnation of their souls, God forgive me. Kasi they are incorrigibly corrupt, hopelessly corrupt. Wala kayong pag-asa sa dalawang Marcos na yan. Si Marcos Jr. at si Lisa Marcos.
Hindi ko tatawagin presidente yan. Kasi hindi naman totoo presidente yan eh. Tinagtagal na yung boto niya eh. And look at me. Hindi nila ako kaya kasuhan. Hindi nila ako kaya i-shut up. Because I'm speaking the truth. Totoo yung sinasabi ko. So, sa tanong ninyo, sir, ano may best kung umabot tayo doon sa punto na yun? Kung ano man yung ibibigay nila sa amin na posisyon sa MAISO, we will do our best to alleviate the lives of our people. Because that's what we have been fighting for. And I'm here promising you that thing. Na mabago ang buhay ng bawat Pilipino. Because we deserve that a long time ago. And they keep promising nothing happened. So I hope we're able to encourage our people. Si Inday, makikinig naman po yan. And no leader would want to betray his people, except that itong dalawang Marcos na to. Traitor talaga to. True and true. Tingnan mo, lahat ng sumuporta sa kanila, wala na sa kanila ngayon. Number one ako. Nabudol ka. Si Maharlika. Si Trixie. Si Javin Simpson. Si Abot, si Atty. Vic. Attorney Vidal. Ang pinakamalaki, si Inday Sara. Attorney Vidal, please let us Sige, go. acknowledge the tinig na maiso. Attorney Vic Rodriguez. So yun. I hope, sir. Tayong lahat. I hope, sir, I was able to answer your question. Exactly that. Sige. Kap, may question ka? May question kayo? Okay, meron po dalawa. Si Kap, meron din. Sige. Si from Central Luzon again, Doc Edwin Manini, palakpakan po natin. Once again, please acknowledge Attorney Vic Rodriguez. Sige, magandang tanghali po, Atty. Glenn. Hi, Bishop. Yes. Good noon. Tatanong ko lang po, regarding po dito sa nakarang eleksyon, alam mo natin na nabanggit ko kanina, yung po mga allegedly na mga dayaan na nangyari ng nakarang eleksyon. At napakarami nga po niyan. At tayo po ay apektado yan. Sa PBB, alam natin na marami naman tayong mga kasamaang mga abogado. Hindi mo ba posible na ma-impeach si Chairman Garcia? Nagtataka lang po kasi ako bakit wala hong nagkakaroon ng move o paggalaw o pagkilos para ma-impeach dahil siya po isang impeachable officer. At marami naman po tayong magagaling ng mga abogado. At kung itutuloy po natin ang eleksyon at siya pa rin ang chairman, hindi na po tayo makakasigurado na magiging malinis to. Hindi po ba natin pwedeng gawin na ma-impeach po itong si Chairman Garcia? Yun lamang po. Bishop, thank you for your question. Yes, si George Garcia is an impeachable officer. Ang problema lang natin dyan, Bishop, ang evidence ng dayaan, mahirap natin makuha. Because hawak-hawak nila yun, pinapantayan nila yun. Unless we have evidence that different from but is for an impeachable offense, pwede natin gawin yun. Sige sir, i-add ko na lang yung pang-fourth track natin. Pero ito ha, kahit si George Garcia ay matatanggal, assuming matanggal, kasi kontrolado nga nila yung House of Representatives. Pagdating pa lang sa Justice Committee, papatayin na nila yan. But at any rate, for purposes of publicity, para ma-highlight yung kahayupan ni George Garcia, gawin natin yun, Bishop. Okay, thank you. And last, Attorney, before we take our lunch break, from Hakbang na Maiso Region 4A, walang iba kundi si Sir Bong Guro. Magandang umaga. Good morning, sir. Kanina kasi nabanggit mo yung tatlong track. Pangalawa yung nabanggit mo na
automation sa voting, pero manual sa counting. Manual sa voting, manual sa counting, automation yung transmission. Okay. Alam natin na 84,000% all the country. Okay? Ano na sir? 100,000. Mali pala. Yun ang ano ko nung ako rin ko makalitan. So, alam natin ang makakakuhanan ng kopya ng election record yung dominant party. Ngayon, nangyari ito nung nakarang eleksyon, 2025. Tayo, lalo na tayong maisog, wala tayong hawak na kopya ng election record. Paano yung ano? Paano natin may paano tayo makasigurado na kapag yung counting, yung canvassing, paano natin ma-prove na may dayaan kung wala tayong kopya? So ngayon, alam natin na 2 years and 2 months ng eleksyon, pero mabilis ang panahon. So, paano natin yung magagampanan? Yung gano'n, para makakuha tayo ng ebidensya. Sir, track number 2 is about the petition sa Supreme Court. Yung bibilangin natin yung resibo. Ang mahalaga, mabilang natin yung resibo, yung election return, doon natin ipapagda yan sa election return. Kahit wala tayong kopya, merong kopya yan sa labas ng pintuan ng classroom. Kasi pag nag-print na yung election returns, ang isang copy niyan, ipopost yan sa harap ng, doon sa pintuan ng classroom, ipopost yan doon. So, wala pa rin side-side kung election return lang hawak mo. Kasi ang makina ang nagbilang yan eh. Hindi mo na-verify yan eh. Kaya mag-file tayo ng petition sa Supreme Court to allow us to count the voter receipt. Para mabilang natin yung resibo at ikumpara natin doon sa election return kung tama ba. Kung tama ba yung pagbilang ng makina. Kasi kung hindi, madalayak pa rin tayo. So that's exactly what I think the most feasible is to file a petition in the Supreme Court to allow us to count the voter receipt. Ibig dapat na meron na tayong ebidensya na hindi talaga tugma yung bilang ng makina at yung balota. And these are admissible in court kasi certified full copy yung ebidensya na hawak namin. And this was available only in 2022. Wala pa tulong dati. 2022, pa-eleksyon na eh. And then noong 2025, hindi naman ako nakapag-file this time. Kasi presidential election ngayon. Kaya yung presidente lang ang bilangin natin. Hindi natin bilangin lahat. Kasi kung bibilangin natin lahat, maubos naman yung oras natin. Ang mahalaga, maprotektahan natin ang boto ng ating presidente. Because that's the key. Hindi pwede under no circumstance na manalo yung kandidato ni Marcos. Because it will all be the same. And then pag nanalo ang kandidato ni Marcos, ipipilit niya yung anak niya sa susunod na eleksyon. That's the danger. Basta Marcos, kawatan pa na. Attorney, may singit ng isang Ayos. Attorney Lynn, hypothetical question. Mabigyan ka ng biyaya na, or task, diba? And challenge, no? Na sabihin sa'yo ni Vice President Sara Duterte, kapag presidente na siya. Attorney Glenn, ikaw nang bahala sa comedy. Anong una mong lilinisin? Tao o teknolohiya? Kung ako, ang hihingin ko kay Inday Sara, i-abolish ko muna yung COVID. Lahat ng tao dyan, papalitan mo, maliban lang sa janitor. Janitor, clerk, yung mga low employees. Alam mo yung mga security, minsan pumapasok naman ako dyan sa Homeland. Ang janitor, ang security, nagpapasalamat po sa akin. Sabi nila, kasama po kami sa laban para malinis yung eleksyon. Wala lang kami magagawa kasi sila mga Diyos dito. So kaya tinatandaan ko yan, mga janitor, yung mga security, walang kinalaman yan. Pero kung ako,
abolish the Comelec first. Lahat ng tao na tatanggalin, palitan natin yung election system. Para, wala namang saysay. Kung ang papalitan mo lang ang election system. Kung nandiyan pa rin yung mga Resident Evil, ay wala mangyayari. Ang tawag nito Resident Evil. Evil talaga eh. Kung pwede lang, umalis dyan sa Palasyo del Gobernador. Kasi nga, para sa inyong kalaman, kung Palasyo del Gobernador, di ba yung Comelec? Nasa bukana siya ng barangay 666. Kaya maraming demonyo dyan. Sa kabila naman sa ilan yung Manila Cathedral. So it's a battle between good and evil. So kung pwede, lumayas ka dyan. Kaya nga hindi ba malinis-linis yung eleksyon natin kasi nga sa bukana ng barangay 666 na Manila. Kap, meron ka Okay na. So I think, meron ko ba? Sige. Ayaw na magsalitain. Baka gawin ang sakyan natin, magsalitain na natin to. Tama yung sinabi ni Pasito, sir. Pagmula noong September 13, ang sasakyan ko ginagamit hanggang ngayon. Hindi pa tapos yung gera. Diba? So, ang tanong ko naman po, hindi ako nagtatanong. Papasalamat ko. Alam niyo kung bakit? Isa kayong angel. Lahat tayo, ma'am. Kap, lahat tayo nandito, angels. Kasi lahat na nasa Malacanang devil. Nasa Comelec. Sir, ang sabi ko ako. Ito si Kapitana, kasama ko na to eh. Sa laban sa eleksyon o 2016. Matagal na ko yung kasama nito. Unang-una, nagpapasalamat ako ng God. Walang na ngayon, makikibaka pa rin tayo. Si Bongbong Marcos, nasa sentok na, pero hindi pa kinukuha yung hangin at nasa isipan niya. Siguro meron pa siyang plano. May purpose pa na dapat ang maisog through the leadership of nandito si Yusek Ben, na nandito sa birthday ko noong 28. Marami na ito nagpesero sa akin eh, dahil nandito siya sa birthday ko. So, isa rin pinapasalamatan ko yun. Alam niyo ba, Mami Seth? Kung hindi ako nakinig kay Pasido noong September 13,